Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin ito si former Congressman Arnie Tevez. Kasi nga former dahil sinibak na nga siya sa pagiging congressman sa kanyang distrito, di ba? Dahil nga inilakad to sa kongreso na masibak siya. So, kaya tinatawag nating former. Pero technically, congressman pa rin naman siya. Yun nga po, diba nung nakarang mga araw, linggo, nagpa-press con si Secretary Remulla na may warrant of arrest na raw tong si Kong Tevez. Ngayon, pinabulaanan to ngayon ng kanyang kampo dahil na-interview ni Banat ba itong abogado ni Kong Tevez na si Atty. Topacio. So, ayon sa kanya, wala pa rin daw silang natatanggap na warrant of arrest. So, panoorin po natin itong exclusive interview nila Banat Bay dito kay Atty. Topacio. Bansa kayo ngayon eh. Balita ko nasa Madrid po kayo. Tama po ba? Opo, on the way to Oktoberfest, every year po ay pumupunta po kami ng mga kaibigan ko. Parang banding po namin. Hindi naman po pinupuntahan nyo si Congressman Tevez. Hindi naman po. Loko rin to si Banat Bay, no? Parang sinasabi niya, magkikita ba kayo ni Kong Tevez para pag-usapan yung kaso? Dahil biro lang naman niya. Pero sigurado naman ako na hindi naman alam, kahit alam ni ni Atty. Topacio, hindi niya sasabihin kung nasa si Kong Tevez. Dito, wala po siya. Wala po siya rito. Opo. Wala po. May mga kamukha siya rito na mga Espanyol. Oo. Meron pong kamukha. Anyway, sir, simulan ko. Marami siya po dito eh. Simulan ko na po yung tanong. Siyempre, ang unang-unang mainit na tanong, natanggap na po ba ng kampo ninyo yung warrant daw na sinasabi ni Secretary Remulla? Actually, wala pa po kaming warrant hanggang ngayon. At ang Wala pa silang natatanggap na warrant galing sa DOJ o sa kung saan mang ahensya ng gobyerno natin. Pero ang bukang bibig na ng nasa media tsaka ni Secretary Remulla, may warrant of arrest na. 'Di ba? Yun ang pinaiikot na nila ngayon sa media na meron ng warrant of arrest tong si Kong Tevez, kaya pinauuwi na nila. Inaalerto na nila lahat ng 'di ba? Nagpa-press ko na sila na pinoprotektahan pa daw to. So ibig sabihin, hindi pala totaling nagtatago si Kong Tevez kasi wala namang warrant of arrest, di ba? Kaalam po namin ay yun lamang pong nababasa namin sa dyaryo o naririnig sa telebisyon at sa radyo. Yun lang po ang awareness namin dun sa resolution ng DOJ, pati po yung information at yung warrant. So up to now po, hindi pa rin po kami nabibigyan ng kopya ng warrant. Grabe, no? Kung iisipin nyo, nauna talaga ang media sa warrant. Hanggang ngayon, wala pa palang warrant silang natatanggap. So parang ina-announce lang ni Secretary Remulla, oy, may warrant ka na. Pwede kaya yun? Muntakin mo, sabihan ka lang, oy, may warrant ka na. Di ba, pagka may warrant ka, titingnan mo kung ano yung laman at bakit ka binigyan ng warrant, anong dahilan. Yung pala hanggang ngayon, ilang linggo na nilang ina-announce. Tama naman si Banat Bay, di ba? Pag binigyan ka ng warrant, babasahin mo para malaman mo kung ano yung ikinaso sa'yo, bakit ka may warrant of arrest. Tapos bibigyan ka pa ng ilang araw niya para mag-counter affidavit ka bakit ka winawarrant. Ang alam ko, gano'n ang proseso nun. Tapos ito, nagpa-media kaagad si Secretary Remulla na wala palang warrant of arrest pa. Kumbaga, lumalabas to, nakapile pa lang yung kaso. So wala pang nilalabas na resolution na nabigyan na siya ng warrant of arrest. So parang lumalabas dito, advance mag-isip hindi advance mag-isip, kumbaga alam niya na maglalabas ng warrant. Yung nga lang, problema, hindi pa niya hawak yung papel ng warrant. Nagpa-press ko na siya. So nauuna nga, sabi nga ni Banat Bay, nauuna yung bibig bago yung aksyon. Tapos yung mga nasa media, hinahype kagad yung balita na meron na kagad warrant of arrest si Kong Tevez. Na may warrant na si Tevez, umuwi ka na, wanted ka na, bla bla bla. Yung pala wala palang warrant. Nak naman ng wedding.
Wala silang natatanggap. Eto ha, famous yung kanilang abogado. So, ibig sabihin ng famous yung kanilang abogado, alam sigurado nila kung saan ang law firm yan. Hindi naman kasi necessaryong dalhin kay Tebes kasi wala nga si Tebes. So, pwedeng mismo doon sa law firm nito ni... Correct. Diba? Pwede naman ipadala sa opisina kung saan law firm si Atty. Topacio. Or pwede naman sigurado naman sabihin padadala niyan yung abogado at saka yung si Kong Tebes. Kay Kong Tebes, pwede naman ibigay nila dun sa kapatid. 'Di ba na kinasuhan din daw nila Remulla. Sigurado naman ako yun, hindi nagtatago yun kasi wala naman siyang warrant. Pwede naman ibigay doon para i-inform si Kong Tebes. Tama rin si Bantay, pwede naman diretso sa opisina ni Atty. Topacio. Famous to, kilalang abogado to. Kasi nag-aabogado to sa mga artista. So alam nila sa opisina nito, bakit di pa nila di pa sila binibigyan ng kopya? Atty. Topacio. Pero di ba po matagal nang sinabi ng Secretary Remulla na may warrant na kayo? May warrant na po si Congressman Tebes? O nga po eh. At saka bago po nila ini-announce na may warrant at na-file na sa korte yung information, medyo matagal. Kasi kung totoo po yung aming impormasyon, 2 weeks after nang nag-anunsyo sila na i-final na sa korte. Parang hindi pa yata nila pinaalam sa publiko na meron ng information at maaari na mag-issue ng warrant. So lagi naman pong gano'n, lagi pong delayed kami pagka kami po ay dinadalhan. Naging pattern na po yan ng DOJ mulat sa pulpo ng umpisa ng preliminary investigation. Padadalang kami ng notice na dapat nandoon kami. Darating yung notice 1 day after na mayroong hearing. Pagkatapos, pag hindi kami dumarating, sasabihin ni Remulla, hindi daw kami nagpa-participate. Take note 1 day after darating. Parang tapos na yung hearing, nag-hearing na, hindi pa nila alam. So tapos na yung hearing, saka lang nila malalaman na, uy, meron kayong notice dito na kailangan nyo umatin ng hearing. Paano aatin? Hindi naman nila na-receive yung notice. Doon pa lang sigurado na pwede na may technical na ma-dismiss yung kaso. Bakit? Pwede lang hanapan ng asan po yung katunayan na na-receive po namin yung notice na merong na kailangan namin umatin sa hearing. 'Di ba? Sino yung nag-receive? 'Di ba? Doon pa lang pwede nilang gamitin yun, ebidensya para ma-dismiss yung kaso kasi pwede na nila sabihin na sinasabotahe kami. Bakit? Ayan, ang hearing gantong araw, dumating nalaman namin, tapos na. O paano kami magka-counter affidavit? 'Di ba? Dinaig pala ni Remulla ito si Libayan eh. Kuwari ang hearing September. Paano mo naman nasabi Banat Bay na dinaig pa ni Remulla tong si Atty. Libayan? 15. Ibibigay sa'yo September 16. Tapos sasabihin sa'yo, ba't di ka umatin? I'm just trying to prove my point na dapat 16, hindi 15. Ganun ba dapat yun? Ay, para sa debate na ang yung pinagtatanong na 18 or 16. So parang dito halimbawa ang hearing 16, dumating yung notice 18. Tapos na. 'Di ba? Tapos sasabihin ng kabila na nila Remulla na hindi kayo nagpa-participate. Paano magpa-participate? Wala naman sila na-receive na notice. Tatago daw kami. Parang pattern na, parang modus operandi na po nila yun eh. So, ibig mong sabihin po ngayon, sir, kung hindi nyo pa natatanggap yung warrant, technically, hindi ho nagtatago si Congressman Tebes kasi wala po kayong warrant na natatanggap. Ganun po ba yun? Wala pa nga po kami awareness. Hinihintay nga po namin, pero alam nyo, para lang maka-action na kami, ay siguro by next week, may instructions na po ako itong darating na linggo, yung staff ko ay mag-try na po na kumuha ng warrant para po. Ayan personal na pupunta sila Topacio. I mean, hindi si Topacio, yung mga staff niya na inutusan niya na kumuha. Sila nag-volunteer pumunta ng DOJ para humingi ng kopya ng warrant of arrest.
'Di ba? Kung walang warrant of arrest pagdating doon, eh di lang uling gagamitin lang ebidensya. Eh wala namang warrant of arrest eh. Paano, anong sinasabi niyong meron? 'Di ba? Doon pa lang sigurado ako pwede gagamitin nilang ebidensya yun para ma-dismiss yung kaso. Yung mga remedies po namin sa ilalim ng batas ay masagawa na po namin. Okay po. So, ngayon na hindi na pa po natatanggap, ginagawa nyo na ho ng paraan. Tama, di ba po? Yung sagot Opo, ninyo. ready naman po kami. Opo, marami po kaming remedies. May remedy kami doon sa pagtatag sa kanya sa terrorist. May remedy kami doon sa finding of probable cause ng panel. Alam niyo yung panel, natatawa ako eh. Confrontational pa sila noon nung pinapainhibit namin. Sabi ko, tinatanong nila sa amin, why do you think we are not independent? Sabi ko, you prove us wrong. Na hindi kayo independent. We were proven right all along na talagang hindi pwedeng sumalungat yung panel dun sa... Biruin mo Attorney Topacio kumpleto sila ng remedies para sa pag-counter nila sa sinasabi ni DOJ Secretary Remulla. Hindi kagaya ni Attorney Libayan na wala siyang pahawakan na na kahit na anong ebidensya para ma-dismiss. Ang gagamitin lang natin ng Libayan, bibig lang. Kung ano lang yung narinig niya, yun na. Paninindigan niya, mag-iingay na sa social media. Hindi kagaya ni Attorney Topacio na alam mo, confidence na meron na kaming mga remedies. Kumbaga ito pinag-aralan niya. Diba? Talagang maganda, ito yung klase ng abogado na talagang gustong manalo yung kaso, hindi basta lang magkaroon ng kaso at makarating lang sa mga korte. Pinagsasasabi na ni Secretary Remulla. May remedy rin po kami doon sa lahat ng meron. Ang wala po tayong remedy, yung patuloy po na pag-i-slander nitong si Secretary Remulla na di umano ay protektado daw si Congressman Teves sa mga warlords sa ibang bansa. Isa pa yan, di ba? Sinabi ni Secretary Remulla na pinoprotektahan pa daw si Kong Teves ng mga local warlords sa ibang bansa. Doon pa lang malaking na yun. Kasiraan yun. Di ba? Hindi lang kay Congressman Teves, pati doon sa bansa kung saan bansa man yung nandoon si Kong Teves, malaking kasiraan yun, di ba? Bago sinasabi pa niya, nasa Cambodia daw, nasa Vietnam, parang sinasabi na niya na may failure of government doon sa mga bansang yon at may mga warlords doon. May diplomatic relations tayo kung baga sa insulto po yun doon sa mga bansa na sinasabi niyang pinoprotektahan ng warlords. Actually, tama siya doon. Medyo parang kabastusan yun, ika nga. Kabastusan yung sinasabi ni Remulla na pinoprotektahan ng warlords itong si Teves. Kabastusan talaga yun para doon sa bansang kung nasaan si Kong Teves, di ba? Kasi nga, ang aligasyon pa dito ni Secretary Remulla na nag-apply ng political asylum tong si Teves na hindi naman niya ma-approve, wala siya mailabas na ebidensya na nag-apply. Kasi kung nag-apply, may application yan. O ba't di siya makahingi ng application kung doon sa bansa na posible naman wala tayong ambassador doon. Kung wala naman, ay kung meron man o wala, ang presidente natin pwede namang mag-request sigurado doon, di ba? Pero wala naman sila nilabas na ebidensya na nag-apply ng political asylum. Ngayon, alam na nila kung nasaan. Tapos, sinabi pa niya na meron daw pinoprotektahan pa raw ng warlord si Teves. So, ibig sabihin, yung gobyerno ng bansang yon malaki ang problema sa peace and order kasi may warlord ang nagpapakilos, di ba? Yes. Kasi para mo naman sinabing walang, alam mo yun, walang maayos na batas dyan sa lugar na, sa bansa na yan. Isipin nyo, kung napoprotektahan siya ng mga warlords. Ang alam kong warlords sa Afghanistan lang at sa Somalia, yung mga failed states Boss, Boss Dada po, So, matanong ko lang po. Yun, abangan pa natin yung mga susunod na update dito sa issue na to. So, sa ngayon, yan lang po. Maraming salamat po.